Sa kaugnay na balita, dumalo ang mga biktima ng housing scam sa Senate hearing upang isulong ang kanilang reklamo ang karapatan sa biniling bahay. Para sa detalye, balita mo kami, Sweden Venado. Muling binuksan sa Senado ngayong araw sa pangunguna ni Committee Chairman J.V. Ejercito ang investigasyon sa kaso ng housing scam ng Globe Asiatic na pinamumunuan ng real estate developer na si Delphine Lee. Matatandaan na naaresto si Delphine Lee gabi noong ika-6 ng Marso ng Philippine National Police Task Force Tugis dahil sa kasong syndicated estafa. Oktubre 2010 nang maghain ng reklamo laban kay Lee at 4 pang opisyal ng Globe Asiatic ang kanilang mga nabiktima dahil sa questionableng pag-ibig fund loans na nagkakahalaga ng 7 bilyong piso. Gumamit umano ng mga peking dokumento at gold ang Globe Asiatic para kumuha ng housing loan sa pag-ibig upang makabili ng housing units sa ilan sa mga proyekto ng Globe Asiatic sa Severa Subdivision sa Mabalacat, Pampanga, Santa Barbara Subdivision sa San Mateo, Rizal at GA Tower sa Mandaluyong City. Tumutukoy ang ghost of fictitious borrowers sa mga di umano'y binayaran ng Globe Asiatic ng halagang 1,000 hanggang 5,000 piso para pirmahan ang loan documents. Nag-fill up po ako ng form. May bayad daw po na 1,500. Sa kasagsagan ng pagdinig ng Senado sa kaso ng estafa ng Globe Asiatic, inilahad din ni Senador J.V. Ejercito ang 3 klase ng questionable buyers o borrowers. Una ay ang walang alam na kumuha sila ng housing loan. Pangalawa ay ang mga binayaran lang para pirmahan ang application form. At ang huli ay ang mga kumuha ng loan ngunit hindi na balak ituloy ito. Pinabulaanan naman ni Attorney Willie Rivera mula sa kampo ni Delphine Lee ang reklamo kaugnay sa paggamit nila ng ghost of fictitious buyers. Ang mga buyer ay lehitimong miyembro ng pag-ibig at di umano'y aprobado ng Housing Development Mutual Fund o HDMF ang kanilang loan applications na sumailalim sa kanilang membership status verification slip. Sinagot naman ni Senador J.V. Ejercito ang pagtanggi ng Globe Asiatic ukol sa ghost buyers. Mukhang mahirap paniwalaan yun kasi dito pa lang, ang dami natin naririnig na nakakaawa naman. Nakita mo pinaghirapan nila, they really save for it, yung buong savings nila. Meron pang nag-resign na para lang ituloy yung laban nila. Tapos meron na lang kakatok o may mag-i-advise sa kanila na hindi na sa kanilang unit. So we really have to look into this. Samantala, sa panig naman ng mga biktima, inilahad nila kung paano sila nagbayad ng buo, nagbigay ng down payment at naghulog ng monthly amortization para sa kinuha nilang housing unit, ngunit bigong makakuha ng titulo mula sa Globe Asiatic. Nandito ako sa harapan ninyo bilang isang biktima ng GA na presidente na si Delphine Lee. Nagbayad po ako ng bahay cash. Wala hong titulo. Patuloy na pag-aaralan ng Senado ang kaso ng Globe Asiatic bago magdesisyon kung kailangan pang magtakda ng susunod pang pagdinig. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado.